Ayaw ni Johan sirain ang special na araw ni Daniel, kung kaya't maaga na lamang siyang nagpaalam sa lalaki. Masama ang loob niya dahil hanggang ngayon ay galit pa rin sa kanya si Hazel. Sa bagay ay hindi naman niya ito masisisi dahil matindi naman talaga ang naging atraso niya dito. Pero hindi na ba talaga siya nito maaaring bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Bumalik na siya sa Maynila at pinili na lamang mapag-isa sa kanyang suite. Siguro ay kailangan niya ng tulong ni Gemaline para ito mismong magpaliwanag kay Hazel tungkol sa kanila. At para na rin malaman ito na sa nakalipas na panahon ay wala namang ibang umuko pa sa puso niya kung hindi ito lamang. At totoo sa loob niya nang sabihin niya rito na mahal niya to. Malungkot siyang nahiga sa kama habang paulit-ulit na nanonood sa kanyang magandang mukha ni Hazel. Kulang na lang ay lumuhod siya rito kanina para lang magsumamo na patawarin na siya nito, ngunit matigas ang puso nito sa kanya. Ayaw na siya nito pakinggan kahit na ano pang pakiusap niya. Ibig sabihin, hindi alam na kaibigan ko na nagkaroon sila ng anak? Tanong ni Daniel sa asawa nang matapos na ang kanilang wedding celebration at nakahiga na sila sa kanilang suite para magpahinga. Napag-usapan nila sina Hazel at Johan dahil ikinagulat ni Daniel na malamang nagkaroon ito ng past kay Hazel na kaibigan ni Ella. Tumango si Ella. I think that's being unfair. Karapatan ni Johan na malaman niyan tungkol doon, sabi niya sa asawa. Deserve bang malaman ni Johan yon? To think na habang binubuntis niya si Hazel ay may iba pa siyang naanakan? Halos magkasabay nga yung dalawang babaeng nabuntis Kaya hindi mo masisisi yung friend ko kung ilihim niya kay Johan ang tungkol kay Baby Hendrix. Matulis talagang kaibigan kong yun, napapatawang sabi ni Daniel. Inirapan siya ni Ella. At parang proud na proud ka pa sa pagiging babaero ng kaibigan mong yun, ha? Subukan mong gawin sa akin yun, puputulan talaga kita ng June. Pagbabanta pa nito sa kanya, napapatawang kinabig niyang babae at nilingkis sa kasiniil ng halik sa mga labi pagkatapos ay tiningnan ng buong pagmamahal. Hindi ako babaero, no? Saka what made you think babaero si Johan? Sa pagkakaalam ko, iisang babae lang sineryoso nun. Si Samantha, matagal ring bedridden yun at never nakaisip magloko si Johan habang may sakit si Samantha. Alam ko dahil kaibigan ko rin ang sister ni Samantha si Jamia. Tiningnan siya ng matiim na Ella. Si Jamia ba yung sinasabi mong crush na crush mo pero hindi ka pinapansin? Napailing siya. Inuumpisahan mo na naman ako. Ilang beses ko bang sasabihin na matagal na yun? Hindi ba kita kilala nun? Humaba ang nguso ni Ella. Tinanggal mo na ba yung picture niyong dalawa sa wallet mo? Sita nito sa kanya. Ang lakas ng tawa niya. Hay nako, mukhang away na naman ang kauuwian nito. Tumigil ka na nga sa sobrang selosa mo. Bago pa maging tayo, hindi ko na nilalagay ang picture namin ni Jamia sa wallet ko. Ano ka ba? Sabi niyang muli itong hinalikan at giniya pa ibabaw sa kanya. What? Nagkita kayo ni Johan sa wedding na kaibigan mo? Eksaheradang naging reaksyon ni Arlene nang magkwento siya sa mga kaibigan na nangyari sa kasal ni Ella. Kaya nga hanggang ngayon, parang lutang ang isip niyan, si Dre na napapailing habang nakatingin sa kanya. Hindi maitagong pagkainis at selos na nararamdaman. Hindi ko kasi inaasahang magkikita kami doon. Para kasi siyang mushroom na bigla na lang sumusulpot. Natatakot akong baka masabi ni na Ella sa kanya ang tungkol sa anak namin. Paniguradong hindi ako titigilan ni Johan kapag nalaman niyang nagkaroon kami ng anak. Mukhang gusto mo naman yun, hindi ba? Yung hindi kanya titigilan, sumbat ni Dre sa kanya. Napipikon na siya sa lalaki pero pinipigilan niya ang sarili dahil hindi rin naman niya ito masisisi. Alam naman niyang nag-aalala lamang ito sa kanya, lalo pat lumabas siya sa banyo kanina na nagkalat ang lipstick sa kanyang bibig. Ano pa nga bang iisipin nito? Hindi naman ito pinanganak kahapon. Alam niyang inaalala nito na baka mabilog na naman ni Johan ang ulo niya. Sa sasakyan nga kanina, paulit-ulit siyang pinapagalitan ni Dre. Dapat daw kahit na mahal pa niya ito'y kailangan niya magpakatatag. At huwag na huwag magpapatangay sa kanyang emosyon. Or else, baka masundan na naman daw si Baby Hendrix. Tahimik lang siya habang sinisermon na nito. Malaki ang utang na loob niya sa mga kaibigan dahil nung panahong hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, ay ang mga itong tumulong sa kanya para makabangon siyang muli. Nakita ng mga ito kung anong nangyari sa kanya noon.
Siguro ay nag-aalala lang si Dre na baka maulit na naman yun sa kanya. Dre, you sounds like a jealous boy. Stop it! Saway ni Eunice dito sa katumingin na matiim sa kanya. Paano kung malaman niyang may anak kayo? Anong gagawin mo? Nagkibit-balikat siya. Karapatan rin naman niyang malaman ng tungkol kay Hendrix, sabi niya rito. Napaismid si Dre. Yeah, karapatan niya, pero tingin ko naman, hindi naman yun na magiging problema eh. Ang magiging problema is kung makikipagbolahan na naman siya sa'yo at maniwala ka na naman sa mga pambobola niya. Oo, inaamin kong halatang nagsaselos ako, pero alam niya naman siguro kung anong dahilan, hindi ba? Wala naman sa akin kung makapagbalikan ka sa kanya. Ang sa akin lang, sana tiyakin mo munang hindi ka niya paglalaruan bago ka makipagbalikan sa kanya. Sana rin hindi ganong kabilis bilugin ang ulo mo. Gamitin mo naman ang utak mo this time, sabi ni Dre saka tumayo na at naiinis na umalis. Nagkatinginan silang tatlo dahil first time nilang makita na ganon ka-intense si Dre. Akala ko ba tanggap na niya na bakit hanggang magkaibigan na lang kayo? Parang naibang ihip ng hangin ng lalaking yun. Takang tanong ni Eunice habang nakasunod ng tingin dito. Concern lang yun sa kaibigan natin, kaya ganon, sabi ni Arlene sa kumuling tumingin sa kanya. Ano ba kasi talagang nangyari ha? Napayuko siya. Ikinulong ako ni Johan sa banyo. Mahinang sabi ni Hazel sa mga to. What? Halos sabay na bulalas ng dalawa. May nangyari ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Eunice. Nakagatlabi siya. Hindi niya alam kung papaano sasagutin ang tanong nito. Napapikit siya nang maalala mga nangyari sa loob ng banyo kanina. Pinamulahan siya ng mukha nang maalala niya naging reaksyon niya. Muntikan na, pero natauhan ako. Halos paanas lang mang nasabi niya. Para nakahinga ng maluwag ang dalawa. OMG! Kaya naman pala inis na inis sa'yo si Dre. Napapailing na sabi ni Arlene sa kanya sa kanapangiti. Masarap ba? Siniko ni Eunice si Arlene. Ayan ka na naman sa kalibugan mo. Tumigil ka nga. Nakairap na sabi nito sa babae saka muling bumaling sa kanya. Hazel, sana naman this time matuto ka na. Mahalin mo muna sarili mo bago ka matutong magmahal ng ibang tao. Hindi sa lahat ng bagay bibigay ka lang ng bigay. Payo nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Alam niya nagmamalasakit lamang ang mga ito dahil nakita ng mga ito kung paano siya nahihirapan noon. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Sabi ni Arlene sa kanya. Salamat, aniya sa mga kaibigan. Salamat dahil tinutulungan niyong maging magaan ang buhay ko. Nakita ni Roseanne si Johan na umiinom sa resto bar ng hotel na pinagtatrabahuhan niya. Nag-aalangan siyang lapitan ito ngunit naglakas na siya ng loob. Total naman itapos ng trabaho niya at nakabihis na siya kaya hindi na bawal makihalaw-bilo sa mga customers lalo na kung wala namang magsusumbong sa kanya. Good evening, Sir Johan. I hope you don't mind kung makipag-usap ako sa inyo. Hindi ko alam kung natatandaan niyo ako pero ako yung pinsan ni Hazel. Panimula niya. Inilapag nitong hawak na baso sa bar table at kunot noong tumingin sa kanya. Anong kailangan mo? Matabang na tanong nito sa kanya saka muling binaling ang tingin sa hawak na baso ng alak. Napalunok siya. Malakas talagang dating ng lalaki at nakakapangilag. Hindi sa nakikialam ako, sir. Napansin ko lang na kanina pa kayo dito. Medyo kinakabahang sabi niya. Kung may kinalaman kay Hazel ang dahilan ng pag-iinom niyo, baka sakali makatulong ako. Madilim ang anyong bumaling ito sa kanya. Bakit naman kita pagtitiwalaan? Hindi ba ikaw yung traitor niyang pinsan? Maluha-luha siya sa tinurang yun ng lalaki. Talagang mahirap nang burahin ang imahe niya sa mga nakakilala sa kanya at hindi naman niya masisising mga ito dahil naging napakawalang hiya naman yan talaga. Kaya nga gusto kong makabawi. Gusto kong patunayan sa lahat na pinagsisihan ko na yung mga kasalanang nagawa ko noon. Paliwanag niya rito. Hindi ito umimik. Alam kong mahal niyo ni Hazel ang isa't isa at gusto ko maging tulay para magkabalikan kayong dalawa. Alam ko kasing hanggang ngayon ay hindi ka pa rin niya mapatawad. Hindi ko alam kung ano yung tunay na dahilan ng galit niya sa'yo. Pero, stop it. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Baka sa halip na maging maayos ang lahat, mas lalo lang kami magkagulo. Wala akong tiwala sa'yo. Iritadong sabi nito sa kanya. Napakagatlabi siya. Ngayon kung wala ka na sasabihin, okay lang bang iwanan mo na ako mag-isa? Pasuplado nitong sabi sa kanya. Saka hinarap na muli ang pag-iinom.
Namumulang pisngi iniwan na niya ang lalaki. Inis na inis siya sa sarili kung bakit naisipan pa niyang lapitan ito at magpakamarites. Mukhang hindi naman ito kailangan ng tulong niya. Heto at nagpapaka-atribida na naman siya. Masakit na masakit ang ulo ni Johan nang bumangon kinabukasan. Nagkakape siya sa loob ng kanyang suite. Natawagan siya ni Daniel at kamustahin. I'm sorry, hindi ko naman alam na may something kayo ng kaibigan ni Ella. Anang lalaki sa kanya. What a small world. Hindi ko alam na siya yung babaeng tinutukoy mo noong huli tayo magkamustahan. It's okay pare. Malungkot na sabi niya sa kanapabuntong hininga ng malalim. Mukhang hindi na niya ako mapapatawad. Did you check on her? Alam mo ba kung ano nangyari noong bumalik ka sa France? Makahulog ang tanong nito sa kanya. Nangunot ang noo niya dahil pakaramdam niya may gusto itong sabihin, ngunit nag-aalangan lamang na ipagtapat sa kanya. Pare, diretsahin mo nga ako. Anong alam mo na hindi ko alam? Tanong ni Johan kay Daniel. Why don't you investigate it yourself? Anang lalaki. Ayoko sa akin magmula dahil baka kami naman ng asawa ko mag-away. Pero since hindi kita matiis, bibigyan na kita ng tip. Wala akong hangad ko hindi ang maging masaya ka pare. Huling pahayag pa ni Daniel sa kanya bago ito mawala sa ere. Napaisip siya kaya tinawagan niyang kanyang magaling na tauhan upang imbestigahan ang buhay ni Hazel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Daniel, ngunit malaman ang mga payo nito sa kanya. Ano bang dapat niyang matuklasan tungkol kay Hazel? May tinatago ba ito sa kanya? Gabi pa lang ay may balita na kaagad ang tauhan niya sa kanya. Binigay rin nito ang full address nito sa Laguna, pati na rin ang pangalan ng coffee shop na itinayo nito kasosyong mga kaibigan. Ngunit ang higit niyang ikinagimbal ay ang malamang may anak ito. Kinuwenta niya ang mga araw na nagkasama sila ni Hazel. Napakayumos ang kanyang mga palad. Posibleng anak niya ang bata. Nagmamadali siyang nagpahatid kay Robbie sa address na binigay ng tauhan niya. Kung sa kanyang bata, wala itong karapatang ipagkait yun sa kanya. Alas 8 ng gabi na makarating siya sa tinutuluyan ni Hazel. Dinatnan na naman niya doon ang lalaking kasama nito sa Tagaytay. Pwede bang iwanan mo muna kaming dalawa? Iritadong sabi niya nang mistulang magpapaka-hero na naman ito kay Hazel. Hindi ka kasali sa usapan namin kaya huwag kang makialam. Buliyaw pa niya nang hindi ito tuminag sa kinatatayuan. Dre, iwanan mo na muna kami. Dinig niyang pakiusap ni Hazel dito. Napaismid siya. Ano bang relasyon ng dalawang ito? Nakita niyang laglag balikat na tumalima naman paalis ang lalaki, ngunit bago ito tuluyang umalis ay nag-iwan pa ito ng matalas na tingin sa kanya na waring nagbabadya. Subukan mo lang na paiyakin si Hazel, makakatikim ka sa akin. Siya pa bang tatakutin ng lalaking to? Napapailing na bumaling siya muli ng tingin kay Hazel. Ano bang relasyon mo sa lalaking yun? Bakit palagi na lang yung nakabuntot sa'yo? Yamot na tanong niya kay Hazel. Ano bang pakaalam mo? Malaki dahil may anak tayo. Aniya rito. Ang totoo ay hindi pa naman niya tsak kung talagang siyang ang ama ng anak nito. Gusto lamang naman niya itong sindakin kaya niya ito ginulat. At huling-huli niyang naging reaksyon ni Hazel sa sinabi niya. Parang may bumara sa lalamunan ni Hazel sa sinabi ni Johan. Kanino nito nalaman na may anak silang dalawa? Kay Ella ba? Hindi siya nagpahalatang natatakot siya. Please Johan, tigilan mo ng kalokohan mong yan. Aniyang itataboy na sana itong palabas ng bahay dahil natatakot siyang baka hindi siya nito tigilan hanggat hindi niya naipagtatapat ang lahat ng tungkol sa anak nila. Ngunit bigla niyang narinig ang malakas na pag-iyak ni Baby Hendrix sa kwarto niya. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kwarto, nakasunod naman si Johan sa kanya. Binuhat niya ang umiiyak na bata. Please Johan, umalis ka na. Pakiusap niya kay Johan, ngunit waring hindi nito naririnig ang sinasabi niya. Nagningning ang mga mata nito habang nakatitig sa anak nila. Nagkaanak tayo? Hindi makapaniwalang sambit nito, napapikit siya. Hindi niya alam kung paano pa ipagkakaila ang katotohanang nasa harapan nilang dalawa. Please Johan, patahimikin mo ng buhay namin, umiiyak na sabi niya rito. Wala kang karapatang ipagkait sa akin ang anak ko. Dinig niya sabi nito sa kanya. Napakagat siya ng kanyang pang-ibabang labi. Totoo namang wala siyang karapatang ipagkait ditong anak nila. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Wala na siyang nagawa ng kuhanin nito sa kanyang bata at kargahin. Pinipigilan niyang umiyak habang nakatingin siya sa kanyang mag-ama. Nakita niyang kaligayahan sa mukha ni Johan habang pinagmamasdan ng anak nila. At si Hendrix biglang huminto sa pag-iyak ng kalungin nito. Ramdam na niya pag-iinit ng kanyang mga mata
habang nakamasid sa mga ito. Hindi niya alam ang eksaktong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ang tiyak lang niya, matagal niyang pinangarap na makita si Johan kasama ng kanilang anak. Ibang klase din ng boss mo. Napapailing na sabi ni Dre sa driver ni Johan na nakita niyang naninigarilyo sa may gate. Pasensya na, nagmamahal lang si boss, sabi nito sa kanya. Napaismid siya. Matagal na siya nagmamahal pero hindi siya naging ganito kaswerte na gaya ng Johan na yun. Ewan ba niya kay Hazel? Kung bakit kahit paulit-ulit itong magkamali palagi itong nakahandang magpatawad. Come on, alam naman nating maraming babae ang boss mo. Patoy ang sabi niya sa lalaki. Diyan ka nagkakamali. Kilala ko si boss, minsan lang magmahal yun. Alam ko kung ano yung mga pinagdaanan niya sa buhay, kaya wala kang karapatang husgahan siya, base lang sa kung anong nakikita mo. Matiim na sabi sa kanya ng lalaki na halatang anumang oras ay handang makipagpatayan para lamang sa amo nito. Hindi na siya nakipagtalo pa. Ang totoo ay nasasaktan lang naman siya. Ang tagal niyang umasa't nagbaka sakaling isang araw ay magigising din si Hazel at mapapansin ng pagmamahal niya. Pero kaninang makita niyang mga mata nito habang nakatingin kay Johan, batid na niyang panaginip lang ang lahat para sa kanya. Tama ng ilusyon. Kailangan simulan na niyang mabuhay sa katotohanan. Dahil kahit na ano pang gawin niya, sarado ng puso ni Hazel sa kanya. Nalulungkot siya at the same time ay masaya siya para rito. Wala siyang ibang hangad kung hindi makitang masaya ang kanyang pinakamamahal na babae. Matamlay na matamlay ang pakiramdam niya nang sumakay siya sa kanyang kotse. Gusto niyang umiyak, gusto niyang magwala. Pero masayang masaya siya para kay Hazel kung sakali mang magkabalikan ang dalawang iyon. Ang sa kanya lang naman, ayaw na niyang makita pang umiiyak si Hazel. Dalangin niyang kung sakali mang magkakabalikan ang dalawang yon, panghabang buhay na at hindi na muling magkakahiwalay pa. Kapag nakita niya yon, siguro'y mas maluwag na niyang matatanggap na talagang hindi para sa kanya si Hazel. Kasabay ng pagtakbo ng kanyang sasakyan ay unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Luha ng paglaya dahil simula sa gabing ito ay pinalalaya na niya ang kanyang damdamin. May pait sa mga labing napangiti siya. Pakakawalan na niyang kung ano man itong nararamdaman niya para kay Hazel. Tama ng kahibangan niyang ito. Gaya nga ng sabi ng mga kaibigan niya, hindi lang si Hazel ang babae sa mundo. Tanggalin lang niyang nakaharang sa mga mata niya para hindi lang si Hazel ang nakikita niya. Ilang beses kong tinangkang ipagtapat sa iyo ang tungkol sa kondisyon ko pero nang binalikan kita sa hotel na tinutuluyan mo, nakapag-check out ka na raw at hindi alam ni Rose Ann kung saan ka pupunta. Pero kasama mo raw umalis yung babae, kaya inisip kong mas makakabuti kung hindi ko nalang sasabihin ng tungkol sa kanya. Maayos ang naging pag-uusap namin ni Gemaline. Alam naman niya kung ano lang ang kaya kong ibigay. Ang totoo, masaya na si Gemaline sa kinakasama niya ngayon. Maayos naman yung setup namin para sa anak namin. Every month I make sure na nakakasama kong bata. Tumahimik lang siya. God knows kung gaano kamiserable ang buhay ko nang mawala ka, sabi ni Johan sa kanya. Mahal kita Hazel at hindi ako nakikipagbiruan lang. I want to spend the rest of my life with you, sa inyo ng anak natin, at hindi ko napapayagang mawalay pa ako sa'yo. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot habang nakatingin siya dito. Please Hazel, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Nakikiusap na sabi nito sa kanya. Pumatak ang kanyang mga luha. God, mahal na mahal niya to. Bibigyan ba niya ito muli ng chance na makapasok sa buhay niya? Masyado mo na ako nasaktan. Ayoko nang maulit pa yung lahat ng mga pinagdadaanan ko nang magkahiwalay tayo. I know, at hindi lang naman ikaw ang nasaktan. Nahirapan din ako nung mawala ka. God, ilang beses ko minumurang sarili ko. Kung alam mo lang kung paano ko pinagsisisihan ang nangyari sa amin ni Gemaline. I assure you, hindi na yun mauulit pa. Kaya nga simula na magkahiwalay tayo, hindi na ako lumapit pa sa ibang babae. Kahit na hindi ko alam kung sa pagbabalik ko dito sa Pinas, handa ka nang patawarin ako at bigyan muli ng pagkakataon. Napahikbi siya. Mahal na mahal kita Hazel, sabi nitong lumapit sa kanya habang kargang anak nila. Hinapit ng isang kamay nitong bewang niya palapit sa katawan nito. Naramdaman niyang mga labi nito sa noo niya. Tuluyan na siyang napahagulhol. Yumakap siya dito habang iyak ng iyak. Kahit na anong gawin niya, hindi niya ito kayang tikisin. Mula noon hanggang ngayon
ay ito lamang ang lalaking pinakamamahal niya at walang ibang lalaking pwedeng pumalit sa pwestong inuukupahan nito sa puso niya. Mahal na mahal din kita, Johan, sabi niyang hindi na nakatiis pa. Pero natatakot akong baka paglaruan mo na naman ako. I'm sorry kung yan ang tingin mo, pero kahit na kailan, hindi kita pinaglaruan. Aaminin ko may mga panahong natakot akong aminin ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Sa dahilang pakaramdam ko may dala kong sumpa. Iniisip ko kasing lahat ng minamahal ko nawawala. But shit, alam kong kalokohan na pairalin kong takot na yun. Kaya nga nang binalikan kita, handa na ako magsimula ng bagong buhay sa piling mo. Kaya nga lang hindi ko inaasahan ang nangyari sa amin ni Gemaline. Hindi kita masisisi kung magalit ka. Sobra-sobra ako nasaktan. Masumira lang galit at selos ko ng mga panahong yun. I know. Anitong hinaplos ang pisngi niya. At patawarin mo ako, hindi na kita sasaktan kahit na kailan. Hinalikan siya nito at buong pagmamahal naman niyang tinugo ng halik nito. Kung hindi pa umiyak si Baby Hendrix sa pagitan nila ay baka hindi sila tumigil sa paghahalikan. Natatawang napatingin sila kay Baby Hendrix. Alam ni Johan na ito ng tamang pagkakataon para alukin si Hazel ng kasal. Overdue na nga ito dahil doon pa niya binili ang singsing na ito kaso'y nagkagulo na sila nang mabuntis niya si Gemaline. Mabuti na lamang pala't hindi niya inihihiwalay sa katawan niya ang singsing na binili niya para kay Hazel. Kanina pa niya pinapakaramdaman kung dapat na ba niya itong ibigay dito ngunit ayaw na niya magkahiwalay pa silang muli. Damn, impyernong buhay niya nang magkahiwalay sila. Ayaw na niya mangulila pa, ayaw na niya mapag-isa. Dinukot niya sa bulsa ang maliit na box at lumuhod sa harapan ng kanyang mag-ina. Will you marry me? Buong pagmamahal na tanong niya kay Hazel na napamaang ang labi sa pagkagulat sa ginawa niya. Matagal-tagal rin bago ito nakasagot. Nakita niyang muling pag-alpas ng mga luha sa mga mata nito. But this time, luha na yun ng matinding kaligayahan. Nag-uumapaw ang puso niya habang tinitignan ito dahil ramdam niya kung gaano siya kamahal ni Hazel. At alam ng Diyos, mahal na mahal rin niya ito. In fact, mas mahal pa nga siguro niya ito sa buhay niya. Hindi mo na kailangang itanong yan. Alam mo namang anytime, handa kitang pakasalan. Sabi ni Hazel sa kanya. Niyakap niya ito ng buong kaligayahan. This time, hindi na niya papayagang magkahiwalay na naman silang muli. Masyadong maraming nasayang na mga panahon sa pagitan nila. I love you, Hazel. I love you too, Johan. Ginulat nila ang lahat sa anunsyo nilang magpapakasal na sila ngayong darating na buwan. Masayang-masaya sina Arlene at Eunice para sa kanila. Ganon din naman si Dre na tinanggap ng pagkatalo at umaasa magiging masaya ang pagsasama nila ni Johan. Excited din sina Ella at Daniel kaya naman kaagad na nag-set ng dinner para sa kanilang apat. Hindi ako makapaniwala magkaibigan pa palang mga boylet natin. Natatawang sabi ni Ella sa kanya habang nakamasid kina Daniel at Johan na umiinom ng wine sa isang sulok para i-celebrate ang nalalapit nilang kasal. Sino mag-aakala nito? Napangiti siya. Masaya siyang nabalik muli sa dating friendship nilang dalawa ni Ella. Gustong-gusto talaga kita maging hipag kaya ang sama-sama ng loob ko na binasad mo si Kuya Ricky. Pagtatapat pa ni Ella sa kanya. Pero tama ka, hindi naman pwedeng turuan ng puso. Sadyang may mga nakalaan para sa atin na bigla na lang dumarating sa buhay natin. Kagaya ni Daniel, hindi ko inakalang makakaramdam ako ng ganitong klase ng pagmamahal nang dumating siya sa buhay ko. At masaya ako makitang masayang-masaya ka sa piling niya. Aniya sa kaibigan. Sana gaya natin makahanap na rin si Ricky ng babaeng para sa kanya. Naku, speaking of Kuya Ricky, mukhang may napupusuan ng lokong yon. Natatawang kwento nito sa kanya. Kaya nga sandaling-sandali lang nagpakita ng wedding ko. Paano? Ihahatid pa uwi ng Bicol yung babaeng nakilala niya. Kaya naman pala halos hindi ko siya nakita doon sa reception. Nakita mo na ba yung girl? Curious sa tanong niya sa kaibigan. Hindi pa pero nakita na raw ni nanay. Veronica daw ang pangalan. Nahihiya raw kaya ayaw sumama ng wedding ko. Baka nagmamadaling umuwi sa Bicol dahil nagkasakit yung kapatid. Pero sabi ni nanay maganda daw. Sa bagay, wala namang nagustuhan si Kuya Ricky hindi maganda. Anito pa sa kanya. Wow, excited na ako makilalang babaeng yun. For sure, swerteng babaeng yun kay Ricky. Alam ko kung gaano kasigasig manligaw ang kuya mo at kung gaano ka-loyal, dagdag niya rito. Saka ang sipag naman ni Ricky, masinop at mabait.
Oo naman no, biruin mo, siya na halos na nagtaguyod sa pag-aaral namin magkakapatid simula nang maghiwalay sina nanay at tatay. Kaya naman gusto kong suklian lahat ng kabutihang nagawa sa akin ni kuya. Sabi ko nga, kapag nagkaanak siya, sagot ko na yung pagpapaaral sa panganay niya. Sabi ni Ala sa kanya. Maswerte ka may kapatid kang gaya ni Ricky. Aniya rito. Alam mo bang inggit na inggit ako sa iyo noon kapag nakikita kong ang saya ng samahan niyo magkakapatid? Kaya siguro naging close din ako kay Ricky. Kasi gusto ko rin magkaroon ng kuyang kagaya niya. Kaso na-inlove siya sa'yo, sabi ni Ella. Nagkatingin na sila nang maalala naging issue nila noong dahil doon. Uy, pero sa totoo lang ha, ang sakit ng sampal mo sa akin nun ha, pabirong sabi niya dito. Akala ko ba naka-move on na tayo dun? Bakit mukhang may sama ka pa rin ng loob sa akin? Pabirong tanong nito sa kanya. Kawawang Veronica na yun kapag binasted ang kuya mo. Tumatawang sabi niya rito, muli silang nagkatawanan. Lumapit sina Daniel at Johan sa kanila. Mukhang nagkakatawaan kayo mabuti ha. I hope hindi kami pinagtatawanan nyo. Nakangising sabi ni Daniel sa asawa. Pamisteryosong tiningnan ni Ella ang asawa. Masaya akong naayos mo na rin ang gusot nyo. Sabi ni Daniel kay Johan nang iabot nito sa kanyang baso na sinalina nito ng whiskey. Oo nga, salamat sa iyo pare. Aniya sa kaibigan. Sabi ko nga sa iyo, ang problema hinaharap, hindi tinatalikuran. Kung pinairal mo na naman yung pride mo, malamang walang mangyayari sa inyong dalawa. Alam ko namang misunderstanding lang yung nangyari sa inyo ni Hazel. Tama ka. Kaya sabi ko nga kay Ala, kausaping mabuti yang sa Hazel at payuhan niya. You're not getting any younger, and life is too short para pairalin pang mga pride nyo sa isa't isa. Kaya pare, ingatan mo na tong relasyon nyo. Payo pa ni Daniel sa kanya. Salamat pare, sabi niyang tumango dito. Alam naman kasi niya na may authority ito pagdating sa pagbibigay ng advice tungkol sa relationship dahil so far ay wala itong record ng masamang breakup. Alam rin niyang pagdating sa pag-ibig ay napaka-loyal nito kung magmahal. Bilang na bilang nga lamang sa daliri ang naging serious relationship nito. Sa bagay, ganun din naman siya. Oo at marami siyang naka-fling, ngunit masasabing dalawang babae pa lang ang minahal niya at seneryoso ng ganito. Si Samantha at si Hazel. At pinapangako niya sa kanyang sarili na si Hazel ng huling babaeng dadaan sa buhay niya. Hindi na niya ito bibigyan ng sama ng loob. Mas lalong hindi niya ito bibigyan ng dahilan para pagdudahan pang pag-ibig niya para dito. Nilingon niya ito na masayang nakikipagkwentuhan habang kausap si Ala. Napakaswerte niya na nabigyan siya muli ng pagkakataon na magmahal muli sa katauhan ni Hazel. Buong akala niya ipagkamatay ni Samantha ay hindi na muling titibok ang puso niya. Akala niya hindi na siya muling magmamahal at makakaramdam ng kaligayahan. Pero mabait sa kanya ang Diyos. Tinuruan siya nitong muling maniwala sa pag-ibig at masayang masaya siyang natagpuan niyang kanyang pangalawang pag-ibig sa katauhan ni Hazel. Tinapik siya ni Daniel. Maswerte ka sa kanya pare. Sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, nanatiling faithful siya sa'yo. Kung tutuusin, pwede naman niyang padaliin ang buhay niya noon. Hindi naman lingid sa'yo na maraming mayamang umaaligid sa kanya. Pero hindi siya nagpadala sa tukso. Talagang mahal na mahal ka niya. I know, tipid na sagot niya sa kaibigan. Alam niyang totoong lahat ng sinasabi niyo ni Daniel. Napakaswerte talaga niya na siya ang piniling mahalin ni Hazel sa kabila ng mga naging pagkukulang niya dito. Napalingon sa kinaroroonan nila si Hazel. Nagtamang kanilang mga paningin. Bumigkas siya ng salitang I love you. Sa paraang ito lang ang makakarinig at tinigon din naman siya nito ng I love you. Sa pamamagitan ng tingin nito na punong-puno ng pagmamahal, wala lang nga siyang mahihiling pa sa Diyos. Kung noon, buong akala niya ay galit sa kanyang Diyos dahil pakaramdam niya lahat ng minamahal niya ay nawawala. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Hinubog at pinatatag siya ng Diyos para handa na siya pagdating ng tamang tao para sa kanya. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Hazel at Johan. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating mga istorya.